buong puso sa Kanya. Hindi niya tayo papabayaan na na-aksidente tayo kasi ang Panginoon ay hindi nagpapabaya. Walang imposible sa ating Panginoon. Kasi pag tayo po ay gumawa ng kasalanan, hindi po tayo nagsisi. Pwede po tayong mapunta ng impyerno. Kaya nga po sinabi sa Roma 6:23. Sapagkat kamatayan ng kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Mamamatay po tayo sa kasalanan. Tayo po ay mapupunta sa impyerno kung namatay po tayong makasalanan. Kaya po, habang may oras pa po tayo para maglingkod sa ating Panginoon, ibigay na po natin ang best natin para makapaglingkod sa ating Panginoon. Huwag po natin papabayaan na hindi po tayo makapaglingkod sa ating Panginoon. Kasi po, kung dapating man po ang ating Panginoon, hindi pa po tayo naglilingkod. Iisa lang po ang pupunta natin, ang impyerno. Kaya po, maglingkod na po tayo kasi di po natin alam kung saan tayo magpunta, kung sa impyerno ba o sa langit. Kaya po, huwag niyo po, hindi po tayo pinapabayaan ng Panginoon. Kaya maglingkod na po tayo kasi po walang imposible sa Kanya. Kaya niya pong magpagaling, kaya niya pong gumawa ng himala. Kasi po, siya po ang kataas-taasan. Hindi po natin alam kung kailan siya dadating. Kaya po maglingkod na po tayo para po sa pagdating niya, tayo po ay hindi mapahamak. Kasi po, kung tayo po ay naglingkod sa Kanya, pupunta po tayo ng langit. Pero po, kung hindi po tayo nagsisi sa ating mga kasalanan, puro gawa po tayo ng mga hindi mabubuti, sabihin po na sabi ng ating Panginoon, hindi kita kilala. Kaya po, huwag po natin pabayaan na hindi po tayo makakilala sa ating Panginoon. Kasi po, pwede po tayo mapunta ng impyerno. Sinabi rin po sa John 14:6. Ako ang daan ng katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Dito po tayo makakapunta sa Ama kung tayo po ay makasalanan, hindi po tayo naglilingkod sa Kanya. Kaya po, maglingkod na tayo para makapunta po tayo ng langit. Kung hindi po tayo nanampalataya sa Kanya, hindi po tayo papapasukin sa langit. Kaya po, ang Panginoon po ang kaligtasan natin para pong magnanakaw ang ating Panginoon. Dadating na lang po siya. Pwede pong dumating siya bukas sa isang araw. Kasi po, wala pong imposible sa Kanya. Kaya po, maglingkod na po tayo. Ikaw po, sa Diyos lang po ang katasa. Amen. Sa mapagpalang gabi po sa bawat isa, kami nga po pala ang kabataan ng GKLTC na magpapahayag ng salita ng Panginoon dahil ang salita ng Panginoon ay ito po ang nakapagpabago sa aming buhay. Ang salita po ng Panginoon ay ito po ay nagbibigay ng lakas sa aming mga buhay. Ang salita po ng Panginoon ay makakapagpagaling ng ating buhay at makakapagpabago ito. Kaya po, tayo po ay bigyan po natin ng oras ng pananampalataya natin sa Panginoon. Huwag po natin itoon ng ating mga gawain sa makamundong bagay. Tayo din po ay gumawa ng gawain pang langit dahil di po natin alam kung kailan po darating ang ating Panginoon.
Panginoon dahil wala pong sinasabi ang Diyos pero malapit na po siyang dumating. Kaya po, bigyan po natin ng oras ang nakikinig ng salita ng Panginoon, pagbabasa ng kanyang mga salita. Dahil dito kami po ay nabago ng ating Panginoon. Nabago po kami sa aming mga kasalanan. Di na po kami gumagawa ng kami po ay lagi na pong nasa church. Kami po ay binago ng Panginoon na dati pong walang oras sa ganitong gawain. Pero ang Panginoon po ay kumilos sa aming mga buhay. Binigyan niya po kami ng opportunity upang makakilala sa Kanya. Ang Panginoon po ay napakabuti sa ating mga buhay. Dahil kung wala po ang ating Panginoon, wala po tayo dito sa mundong ito. Di po tayo nabubuhay sa mundong ito. Kaya po magpasalamat po tayo sa araw-araw nating pamumuhay dahil ang Panginoon po ay mabait sa ating buhay. Kahit po tayo ay may kasalanan, ay ang Panginoon ay binubuhay niya tayo sa pang araw-araw. Kaya po, pahalagahan po natin ang Panginoon, ang kanyang mga salita ay ating sa puso dahil ang mga salitang ito ay nakapagpabuti sa ating buhay. Kung tayo lamang po ay nananampalataya sa ating Panginoon, mararamdaman po natin ang kapayapaan sa ating mga buhay. Mararamdaman po natin na totoo nagmamahal sa atin ang Panginoon kung sa araw-araw po tayo nananalangin sa Kanya at nagpupuri. Dahil po sa pamamagitan ng panalangin, ang Panginoon po ay tutugunin ang inyong mga gusto sa ating buhay. Kung tayo po ay may problema, ibigay lang po natin sa Panginoon ang ating problema. Sa puso, ibigay po natin sa Kanya ang ating buhay. Ipagamit natin ang buhay sa ating Panginoon ng buong puso at buong kaluluwa. Kung di tayo magkakaroon ng sakit o anuman, dahil ang Panginoon ay binibigyan niya tayo ng kalakasan upang mabuhay sa mundong ito. Kaya po, tayo po ay magsisinat sa likuran ng ating mga kasalanan dahil hindi po natin alam kung saan tayo mapupunta sa langit o impyerno. Pahalagahan po natin ating ginagawa sa araw-araw. Isipin po natin kung nakakabuti ba ito sa paningin ng ating Panginoon, kung ito ba ay nakakabuti na ginagawa natin, at pahalagahan din po natin ang pananalangin sa ating Panginoon dahil sa panalangin po tayo po ay mababago sa pamamagitan na ito at sa mga salitang ating napapakinggan. Kaya po tayo po ay pahalagahan natin ng pakikinig ng salita ng Diyos. Tayo po ay magbago na, tayo po ay makinig sa mga salita ng Panginoon. Tayo po ay magbahagi ng salita ng Panginoon. Dahil po sabi po sa Matthew 3:2, ganito ang kanyang sinabi, magsisi na kayo sa likuran ng inyong kasalanan dahil malapit na dumating ang kaharian ng langit. Sabi po dito, tayo po ay huwag nang gumawa ng kasalanan o anuman na hindi nakakabuti sa ating Panginoon dahil hindi po natin alam kung kailan darating ang Panginoon. Hindi po natin alam kung saan tayo mapupunta, sa impyerno o sa langit. Kaya po pahalagahan po natin ang ating mga ginagawa. Pahalagahan po natin ang ating sinasabi o kung ang ating ginagawa ay makasalanan. Tayo po ay humingi ng tawad sa ating Panginoon. Dahil kung tayo po ay buong pusong hihingi ng tawad sa Panginoon, tayo po ay kanyang papatawarin. Dahil po sa kabutihan ng Panginoon, binubuhay niya tayo kahit gaano mang kasama ang ating ginagawa, ay ang Panginoon ay nagbibigay pa rin po ng
dito upang magbahagi ng kanyang salita, upang malaman po natin na ang Diyos po ay mapagmahal sa ating buhay. Kahit tayo'y hindi tayo nananalangin sa Kanya, pero binibigyan niya pa rin tayo ng chance upang makapagbago dahil ayaw po ng Panginoon na mapunta tayo sa impyerno. Kaya po, nananawagan po kami sa inyo na tayo po ay magbago ng talikuran ng ating mga kasalanan dahil ang Panginoon po ay ayaw niya po tayo mapunta sa impyerno. Kaya po tayo ay bigyan niya po natin ng kahalagahan ng pananalangin at pagsamba sa ating Panginoon. Kaya po, tayo po ay makinig na sa mga salita ng Panginoon. Tayo po ay maglingkod habang maaga pa dahil kahit mga bata pa tayo, ipagamit na natin ang buhay sa ating Panginoon. Ipagamit na natin ang ating buhay ng buong puso at buong kaluluwa upang mapunta tayo sa langit, upang talikuran ng ating mga kasalanan para matanggap tayo ng Panginoon sa Kanyang kaharian. Dahil kung tayo po may dinadalang kasalanan, hindi natin ito na pagsisisihan, ay hindi po tayo matatanggap sa kaharian ng langit. Kung hindi po tayo naglilingkod at hindi natin kilala ang ating Panginoon, ay hindi rin tayo niya kilala. Kung hindi natin siya kilalanin bilang ating Diyos at tagapagligtas sa ating buhay, ay hindi niya tayo kikilalanin kung tayo ay makasalanan. Kaya po nananawagan po kami sa inyo na tayo po ay maglingkod na sa ating Panginoon, talikuran ng ating mga kasalanan. Kung tayo po ay tatalikuran ng ating kasalanan, kung meron po tayong problema, ay ang Panginoon po ay nasusolusyonan nito. Mararamdaman natin ang kapayapaan na ibigay sa atin ng Panginoon. Kung tayo lamang po ay naglilingkod sa ating Panginoon, kung tayo lamang po ay nagpupuri sa Kanya ng buong puso at buong kaluluwa. Kaya po, tayo po ay magbahagi ng Kanyang mga salita. Tayo po ay maglingkod sa ating Panginoon. Sa puso natin ang mga salitang ating napapakinggan. Dalhin natin ito hanggang tayo ay kunin ng ating Panginoon. Kaya po, tayo po ay magpasalamat sa araw-araw nating nararanasan na pagpapala, sa ating mga nararanasang kapayapaan, sa mga biyaya na binibigay sa atin ng Panginoon. Magpasalamat tayo sa Panginoon dahil kahit tayo ay makasalanan, ay binibigay niya tayo ng buhay. Binibigay niya tayo ng pagkakataong mabuhay sa mundong ito. Dahil ayaw ng Panginoon na tayo mapunta sa impyerno. Kaya po, tayo po ay maglingkod na sa ating Panginoon. Tayo po ay magpuri na sa Kanya. Dahil hindi po natin alam kung kailan po darating ang ating Panginoon. Kaya po inaayayahan po namin kayo na mag-church sa aming simbahan sa Phase 5 Gitna Zone Lot 12 Zone 9. Kaya po inaayayahan po namin kayo dito at sa Diyos po ang kataas-taasang papuri. Salamat po sa pakikinig. Isang mapagpalang gabi po sa nakakarinig ng aking boses at ako po ay magpapahayag ng salita ng Diyos at ako pa po sa Ezekiel 36. Bibigyan tayo ng ating Panginoon ng bagong po. At sabi nga po dito, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Ang sinasabi po dito kapatid ay wag na tayong ang puso natin ay wag na nating maging masaw, wag na tayong maging
masawa kay Kristo Jesus, tayo sumamba na lang sa Kanya at huwag na tayong gagawa ng kasalanan at tayo ay gumawa na lang tayo ng mabuti at tayo ay maglingkod na lang sa Kanya upang hindi tayo mapunta sa dagat-dagatang apoy. At sabi nga rin po sa Roma 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Kung tayo daw po ay sasambahin, hindi tayo mapupunta sa dagat-dagatang mapupunta sa kaharian ng Diyos, at tayo'y wala, hindi tayo masusunog nun, kundi magiging maayos ang ating buhay kung sasamba ka lang sa ating Panginoon at dadalangin sa Kanya sa araw-araw nating pamumuhay. Kaya kapatid, tayo'y maglingkod sa Kanya na huwag na tayong gagawa ng kasalanan, kundi tayo mapupunta sa impyerno at huwag tayong gagawa ng kasinungalingan sa Kanya, kundi tayo magiging mga kasalanan sa harap niya. Kapatid, ang kasalanan ang maglalayo sa ating kay Kristo Jesus, at ang paraan mo ay hindi dapat gawin natin, kundi ang paraan ni Kristo Jesus ang ating gawin. Kaya kapatid, tayo maglingkod sa Kanya ng buong puso at buong kaluluwa. Sa mapagpalang gabi po sa bawat isa, kami po ang grupo ng God's Kingdom Mission Christian Church na nagbabahagi ng salita po ng ating po Panginoon. At binabahagi po namin ang magandang balita ng ating po Panginoon na kailangan na dapat nating malaman sa ating mga buhay dahil siya lamang ang ating kaligtasan at siya lamang ang tanging daan para makapunta tayo sa piling niya sa langit, kapatid kaibigan. Sabi nga po sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not be perished but have an everlasting life. Sabi nga po dun, kapatid, ay inahandog niya ang kanyang bugtong na anak at pinako siya sa krus ng Kalbaryo. Siya ay pinahirapan para lamang matubos ang ating mga kasalanan ng mga tao sa mundong ito. Kaya nga napako ang ating pong Panginoon sa krus ng Kalbaryo para iligtas tayo sa mga kasalanan na nagaganap sa mundong ito. Kaya nga kapatid kaibigan, ganun po tayo kamahal ng ating pong Panginoon. Kaya nga dapat din natin siyang mahalin ng taos sa puso natin at buong puso na mahalin siya, at huwag tayong sasamba sa iba't ibang Diyos-Diyosan. Dapat siya lamang, kapatid kaibigan, ng ating sinasamba dahil kailangan po natin siya sambahin para kailangan po natin sumampalataya sa Kanya para makapiling natin siya sa langit, kapatid kaibigan. At sabi nga po doon, kailangan nga po natin na sumamba sa Kanya para tayo ay makapunta sa kaharian ng langit, kapatid kaibigan. At sabi nga po sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added into your life. Sabi nga po doon, unahin lang po natin ang ating po Panginoon at lahat ng mga bagay na hinihiling mo sa Kanya ay ibibigay niya sa iyo. At kung sundin mo ang Kanyang mga utos, tutuparin niya ito ang lahat ng mga hinihiling mo sa Kanya, at ibibigay niya lahat ang mga hinihingi mo sa Kanya. Sumamba lamang tayo sa Kanya at sumampalataya sa Kanya. At kaya nga kapatid kaibigan, dapat ipagkatiwala na natin ang ating buhay sa Kanya.
dahil siya lamang ang makakapagligtas sa ating nag-iisang kaluluwa. Dahil siya lamang po ang ating Diyos na tagapagligtas ang ating nag-iisang Panginoon. Wala po tayong ibang sinasamba sa ating mga buhay, kundi siya lamang. Dahil siya po ang lumikha sa atin, kailangan po natin siya lang ang sasambahin, kapatid kaibigan, sa ating mga buhay. At sumampalataya tayo sa Kanya ng taos puso, buong puso, para magantimpalaan tayo ng pagpapala sa ating mga buhay. Kaya ang kapatid kaibigan, kailangan natin makilala ng lubos-lubusan ng ating pong Panginoon para makasama niya tayo sa piling niya. At ang sabi nga po sa John 14:6, sinabi ni Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang walang hanggan. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Kaya nga, sabi nga po doon, wala pong kahit anong bagay na makakapagpunta sa langit, kundi ang ating pong Panginoon lamang. Wala pong anumang bagay na gagawin tayo. Dapat gawin lang natin yung mga kalooban niya at sundin ang mga utos at sumampalataya lang sa Kanya at tanggapin siya sa ating puso at sa ating buhay. At humingi tayo ng tawad sa Kanya. Hindi na tayo pababayaan kung sumampalataya lang tayo sa Kanya. Ang lahat ng mga problema mo sa buhay mo ay pagkatiwala mo sa ating Panginoon at siya ang bahala sa lahat ng yung mga pagsubok at suliranin. At hindi ka niya pababayaan dahil mga anak niya tayo at mahal na mahal niya tayo at hindi niya tayo iiwanan kailanman sa gitna ng mga pagsubok na nararanasan natin sa mundong ito. Kaya mga kapatid kaibigan, magsisi na tayo sa ating mga kasalanan dahil malapit na dumating ang ating pong Panginoon. Hindi natin alam kung kailan siya dadating, pero dapat lagi tayong maging handa dahil wala pong sinabing eksaktong panahon o eksaktong oras, kapatid, kung kailan dadating ang ating pong Panginoon. Kaya nga, magsisi na tayo habang may oras pa, habang wala pa pong ating Panginoon, ay magsisi na tayo sa ating mga kasalanan dahil pag dumating po ang ating Panginoon, wala na po tayong oras at hindi na tayo makakapagsisi sa mga kasalanan natin pag dumating na siya. At kaya nga habang bata pa tayo, habang may oras pa sa ating mga buhay, ay maglingkod tayo sa Kanya at sampahin natin siya habang nabubuhay tayo sa mundong ito. Kaya yun lamang po, to God be the glory. Salamat sa inyong mga buhay, kapatid. Nagpalain sa Diyos ang inyong buhay. Naglingkod sa ating Panginoon, di nagalindangan. Ating pahayag ang salita ng Diyos. Mapalad ang nakikinig ng salita. Ngayong gabi, kaibigan, mas mapalad ang nagpapakumbaba. Ngayong gabi, kaibigan, tinugong kayo ng Diyos sa pangangailangan nyo at ang kaligtasan. Jesus lamang kaligtasan, kaibigan. Hindi yung kamag-anak, magulang. Jesus lamang ang daan patungo sa Kanya. Walang ibang makarating kundi Jesus lamang, kaibigan, ang tagapagligtas ng sanglibutan. Kaya, kaibigan, nangangaral kami sa lawak, kaibigan, para maraming kaluluwa maligtas, maraming hindi mapahamak. Kasi darating na ang ating Panginoon, malapit na, kaibigan. Maraming tragedya na nagaganap sa mundong ito. Bagyo, kaibigan, pandemic, ilang taon. Ito'y kinaloob ng Diyos. Kasi ang mga tao ay makasalanan. Bagyo, kaibigan, lindol. Maraming naghirap. Maraming nawala ng pag-asa. At maraming nawala ng buhay, kaibigan. Kaya mapalad tayo sa lawag. Hindi hinayaan na mawala ng bahay. Hindi hinayaan ang iyong buhay at tapusin na lang sa ganoong paraan. Kaya mapalad kayo sa gabi ito. Iningatan kayo ng ating Panginoon. Meron kayong trabaho. Meron kayong inuwi na bahay. Kaya yung ilang pandemic, kaibigan, maraming nawala ng buhay.
Kaya kaibigan, maraming umiiyak sa Panginoon. Uli na ang lahat, napagsisi na. Kaibigan, kaya namatay na lang, nagsisi na. Kaya tabang buhay pa tayo, magsisi pa. Kaya kaibigan, hindi na yan na ating Panginoon na tayo ay malugmok lamang sa kahirapan at karamdaman, nasa kulungan. Kapalad tayo, wala tayo sa kulungan. Hindi tayo dialysis. Hindi tayo nagugutom. Kaya mahal tayo natin Diyos. Alalahanin na natin na ating Panginoon nagpapago sa krus ng Kalbaryo upang tayo matubos sa ating makasalanan. Nagpakumbaba lang siya kahit na inuusig na dahil nangangaral sa salita ng Diyos. Katulad namin, inuusig siya dahil hindi daw totoo ang Panginoon. Mga Hudyo daw, kaibigan, ang nagpahirap sa ating Panginoon. Kaya, kaibigan, pagpatotoo kasi sa ating buhay, mahal tayo ng ating Panginoon. Kaya sabi sa John 3, kaya sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life, kaibigan. Jesus lamang ang daan patungo sa Kanya. Hindi ang kamag-anak, hindi ang magulang, hindi ang kapitbahay, kundi Jesus lamang ang kaligtasan batay sa ating pananampalataya. Kaya mga anak ng Diyos, sa gabing ito, mapalad ang nakikinig sa salita ng Diyos. Pagpalain niya iyong buhay, pag-iingat, kaibigan, sa trabaho, sa promosyon, kaibigan. Mahal tayo ng ating Panginoon, pagpalain niya iyong buhay. Mahal tayo, iningatan tayo, ilang taon, kaibigan. Hindi tayo namatay, hindi nagkasakit. Alalahan natin ang Panginoon, nagpapako sa krus ng Kalbaryo. Patubos lamang ang ating buhay. Kaya kaibigan, may trabaho, may matutulugan, may makakain, may maiinom. Alalahanin natin ng ating Panginoon ang kaligtasan. Walang ibang makaroon, kundi lamang ang ating Panginoon. Kaya kaibigan, sa mundong ito napagulo ang bansang Israel at Palestina. Panalangin natin, matigil lang digmaan sa bansa, kaibigan. Nagmula ating Panginoon sa Israel. Ang mga Hudyo ang naghimagsik Israel, kaibigan, hindi magtatagumpay dahil nakatala na sa Biblia. Ano man ang dami ang kanilang hukbo, hindi magtatagumpay sa mga Israel, kaibigan. Ang mga matutuwid lamang ang nagtatagumpay at ang hindi nagtatagumpay. Kaya pasalamatan natin, Panginoon, matigil na ang digmaan sa Israel at ang kanyang kalaban, ang mga Hamas. Panalangin natin at ang ating bansa. Panalangin natin na nalo ng kapitan, barangay. Pinili sila natin, Panginoon, para paglingkuran ng ating bayan, maging maayos, ating palakad, agada barangay. Kaya inihanap ng ating Panginoon na sila ay mapili dahil may nakita sa kanilang mabuti. Kaya sana maging maganda ang palakad sa bawat barangay. Kaya kaibigan, narito kami nagpapayag ng salita ng Diyos. Ang katotohanan lamang, ang mga anak ng Diyos hindi tumitigil magpahayag, hindi tumitigil maglingkod. Kahit nahihirapan pa, kaibigan, nagsasakripisyo, umiiyak. Balang araw, babayaran ng aming Panginoon ang nagsasakripisyo sa kanyang karyan. Babayaran niya, nagsasakripisyo. Kaibigan, ganun din sa trabaho. Pag hindi mo nagtrabaho, sa inyong kumpanya, hindi wala rin kayo sahod. Kaibigan, ganun din sa ating Panginoon. Pagsakripisyo kayo, may mga hadang, kahirapan, babayaran tayo ng Panginoon. Kaya ganun din sa trabaho. Mamasaga, kaibigan, magtinda, ganun din. Pagtinda kayo kikita, ganun din sa ating Panginoon. Pagpapalain tayo sa kaligtasan at pagmamahal sa ating Panginoon, hindi na disgrasya. Kaya mga kababayan, sa salawat, sana ingatan ang ating buhay at tanggapin sa ating
natin, Panginoon, sa ating buhay. Iningatan na ilang taon sa pandemic. Hindi tayo namatay. Hindi tayo natulad sa ibang tao na matay na lang sa pandemic, kaibigan. Pasalamat tayo sa ating Panginoon na hindi tayo wala sa kulungan, hindi nagdadalisis, kaibigan. Kaya salamat sa ating Diyos sa mga pangyarihan. Kaya sabi sa Matthew 7:7, pag umanap kayo, kayo kakatagpuin. Pag kayo humingi, kayo bibigyan. Pag kayo binuksan, kayo pagbubuksan, kaibigan. Kaya yun lamang, kaibigan, sa inyo, pagpalaan kayo natin, Panginoon, at magsisi sa ating mga kasalanan. Kaya ako'y mananalangin ngayong gabi, nakakinig sa aking tinig, kaibigan. Ako'y mananalangin, kayo tumikit at sumunod sa aking panalangin. Diyos Ama, makapangyarihan sa langit, salamat sa aking napakinggan ngayong gabi, salitang aral. Ako po'y nagsisisi na sa aking mga kasalanan, ngayon hanggang sa kasalukuyan. Salamat po ang aking buhay sa aklat ng buhay, kaibigan. Kaya matuto ako maglingkod sa Diyos at matuto magpakumbaba, maglingkuran ng buong buhay ng ating Panginoon. Kaya kaibigan, salamat sa ating Panginoon. Kung may mga prayer request kayo, lumapit lang kayo dito. Panalangin, lumapit kayo, kaibigan. Kayo may sakit, lumapit lang kayo. Kayo katagpuin natin, Panginoon. Walang imposible. Kaya salamat sa Diyos Ama. Kaya kahit manalangin kayo sa ating Panginoon, kaya si David, kaibigan, hinalo niya si Goliath batay sa kanyang pananampalataya. Ganun din, kaibigan, sa pananampalataya tayo patatagumpayin ng ating Panginoon batay sa inyong pananampalataya, kaibigan. Hinalo niya si David, si Goliath, gamit tama ang kanyang kreador. Kasi walang imposible. May gawain po kami ang Merkulis ng gabi alas 7 at Biyernes ng alas 7, kaibigan, ng gabi. At meron din po kaming gawain ng Sabado alas 9, kaibigan. At meron din gawain ng gabi alas 7 ng gabi, kaibigan. Welcome po kayo sa gawain ng ating Panginoon. Pagpalain niya iyong buhay. Ako na lamang po mananalangin. Salamat sa ating Panginoon na napahiyag ang salita ng Panginoon ngayong gabi, kaibigan. Ako po ay nagsisisi na sa aking mga kasalanan at talikuran, kaibigan, ang mga maling gawain dahil ang mga anak ng Diyos ay naglilingkod na sa ating Panginoon. Kaibigan, salamat sa ating Panginoon. Pagsisisi at ng kasalanan ay ito ay katagumpayan ng isang mananampalataya at pinagpapala ang nagsasakripisyo. Kaya itala mo ang aking buhay sa aklat, kaibigan, aking Panginoon. Kaya salamat sa Diyos ang lahat ng papuri. In Jesus' name, Amen and Amen. Mana?